Literal na pumaldo ang Lakers ngayon sa draft steal nila na nakuha itong si Cameron Carr. Samantalang habang papalapit, lalong tumataas naman ang chance ng Cleveland Cavaliers kay LeBron ngayon eh. Dito muna tayo sa draft steal nila galing Knicks. Ang Lakers nakuha itong si Cameron Carr sa 24th pick. Ginamit nila yung 25 pick nila para i-trade swap sa Knicks. Pero ngayon mukhang nagbunga na ng sobra yung ginawa nilang movement na yan sa draft night eh. Dahil una pa lang naman base sa mga report, matagal nang minamatyagan ng mga scout etong si Cameron Carr at mukhang hindi talaga nagkamali ang Lakers dyan. Sa dalawang magkasunod na game pa lang ng mga yan sa Summer League, una kontra Warriors, nag-contribute na yan ng 19 points, 2 rebound, 5-3 ang pinakawalan pa. Samantalang sa second game, kontra naman sa Miami Heat, meron niyang 26 points, 8 rebounds, 7 of 15 sa field, 4 of 9 sa 3. Sa loob lang ng 33 minutes siya pa mismo yung nakikitang dahilan ng comeback win nila dyan. Kaya sobrang efficient. At ngayon pa nga lang raw lumalabas na agad yung full potential ng rookie na to eh. May nabasa pa ako sa fan page na paano nga raw napunta sa 24th pick yung player na to na sobrang ganda nga raw ng performance at efficiency. Sobrang solid nga eh. Si Cameron Carr ang naging special performer ng Lakers sa unang dalawang laro nila sa California Classic. Lalong bumilib yung mga analyst dahil sa shooting at efficiency niya dahil nakapagtala siya ng 9 made 3-pointers sa loob lang ng dalawang game. Pinuri rin ng mga analyst yung kumpiyansa na meron nga raw yan eh, lalo na sa pagkuha ng big shot sa crunch time. Kayang mag-create ng points kahit under pressure, lalo ngayon sa comeback win nila sa Miami. Lalong napapansin ng mga analyst at insider, lalo na yung mga scout, na mukhang ngayon sobrang pumaldo ang Lakers sa draft steal na to. Sana nga magamit sa regular season eh dahil halos same scenario yan dito kay Dalton Knecht noon sa regular games. Nagamit rin si DK dahil sa sobrang ganda ng shooting efficiency niya. Sabi nga ng iba, perfect backcourt to eh. Pero pagdating sa kalagitnaan, biglang nawala sa mapa sa second year niya sa LA. Literal na nawalan pa yan ng playing time sa ilalim ng sistema nitong si Redick eh. Noong 2024 Summer League, si DK nasa 9 of 17 field goal, 52% sa field yan, 5 of 11 sa 3-point, 45%, 25 points sa unang debut niya agad sa Summer League kontra Rockets nun. Kaya may pagkakalin tulad talaga ngayon itong si Cameron Carr dito kay Dalton Knecht kung hindi rin gaanong magagamit sa regular to, kahit gaano pa nga raw kaganda yung efficient yan ngayong Summer League, matutulad lang rin yan kay Dalton at pwedeng masayang yan. Dapat yan yung iwasan lalo't based sa mga report, sobrang hina ng Lakers pagdating sa pagdevelop ng mga young at rookie player nila eh. Sa lagay naman ngayon ni LeBron, maraming executives, scout at team personnel sa NBA ang naniniwalang gusto pa rin ni LeBron na tapusin ang karir niya mismo sa Cleveland Cavaliers. Base lang yan sa mga report mga pare ko hindi galing sa akin yan. Pero parang pakiramdam lang rin kasi yan ng mga NBA executive eh. Ang team nag-drop sa kanya noong 2003 at kung saan niya dinala yung franchise na to sa history noong 2016 na NBA Championship, yan din mismo yung dahilan bakit dahan-dahan nga raw nagbabago yung perception ng mga executive at analyst habang wala pang desisyon ngayon si LeBron. Ang Cavaliers nga raw talaga ang frontrunner sa kanya sa free agency na to eh. Kahit na ngayon base mismo sa agent ni LeBron na si Rich Paul, sobrang daming team talaga ang sumusubok kumausap sa kanya para mag-inquire about kay LeBron. May article pa ako na nabasa na kung hindi nga raw nag-champion ang Knicks ngayon, malamang sa malamang nandyan na pumirma si LeBron eh. Kinapos lang talaga ng isang season dahil after na makuha ng Knicks ang championship title, possible hindi agad humabol yung mga to ng title. Baka magpalamig muna yan. Based sa mga report, meron ng mga usapan na hindi muna kasi tinatapos ngayon ng Cavaliers ang ilang off-season transaction nila para manatiling bukas ang roster para magkaroon ng flexibility. Isa pa sa mga nakikitang reason dyan kung kailangan talaga ng Cavaliers gumawa ng trade para makuha si Bronny. Yan yung pinaka magiging asset nila para mapilitan bumalik si LeBron sa kanila eh. Anak pa rin yung gagamiting pain. Base lang yan sa mga analisa. Pero wala pa talagang nilalabas na report ang Cavaliers kung paano nila talaga makukuha si LeBron. Dahil nga lumalabas talaga sa report na sobrang interesado pa rin sila eh.
Si Rich Paul na rin kasi dati yung nagsabi na ang Cavaliers yung isa sa mga possible destination ni LeBron kung umalis to sa Lakers, na ngayon nangyari na. Kaya lalong lumalakas yung mga usapan at naniniwala yung mga insider na legit possible ang reunion, lalo ngayon na wala pa ring desisyon itong si LeBron after niyang pumasok sa free agency. Hindi naman nga raw talaga na nangangahulugang may napirmahan ng contract dahil nga nakaabang pa rin lahat sa magiging desisyon niya. Dumarami lang talaga yung mga bagong information galing sa mga NBA intel at mga executive na malaki pa rin ang chance ng Cavaliers na piliin ni LeBron, pero wala pang official at wala pang announcement si LeBron about sa magiging desisyon niya o sa team na pipirmahan niya ngayong free agency.